We're back! Episode 4. Alam nyo na. Hey guys, welcome to another episode of AGCC Podcast. So, kasama ko na naman sila. Kami na naman yung magkakasama. So this episode, wala kaming guest muna. Right? Tatlo lang kami. Marami kasi masyadong tanong eh. And marami kaming pwedeng ikwento sa inyo, di ba? So, since last podcast namin, maraming nangyari. Diba? Maraming nabago. Pagsusunod-sunurin natin yan mamaya. So, pakilala onti. Pakilala onti. So, sa mga bagong viewers. Jaynard. Ross, Mr. Cheesy Spicy Noodles. Rafael, Mr. Paos. Sorry, boss ako sa episode na. Ba't ka ba napaos? Ba't ka ba paos ngayon? Naalala nyo naman nung... hindi, sige. Di ko sabihin yung ginawa hindi na yun. Nung nag-Starbucks kami, tapos caramel macchiato yung order ko, di ko usually na-order yun eh. Pero nung pag-uwi, hindi ko na naisip uminom ng tubig kasi antok na ako. So, sinasabi mong yung mga asukal na iwan dito? Oo, edi pagkaligo, toothbrush, Listerine, wala, di ako nagtubig, edi. Tapos, sa sobrang antok ko pagka-boxers ko, humiga na lang ako. Ayun nga pala, natulog kasi siya noon, naka-boxers lang. Sobrang lamig. Oo, nilamig ko yung likod ko, for sure. Saan ba tayo galing nun? Oo nga pala. Galing nga yung Makati. Makati? Okay. Hotel yung tinanong pa, sino pinakamatanda sa atin? Gets. Okay. May nahula. Nag-meeting kasi kami nun, guys. Kaming tatlo lang yun actually. Favorite bonding namin yun. Pupunta kami sa lugar hindi pa namin napupuntahan. Tapos mag-meeting kami. Pero hindi lang pure meeting yun. May mga kwentuhan rin. May mga asaran na kasama yun. Diba? Picture. So yun, napaos siya. Pero yun, overall, kamusta ba? Tagal nung huling podcast natin na kami tayong tatlo lang eh. Anong month ba yun? Kailan yun? October? Na rin. Mga October last month. Pero tatanong ko, ba't ganito yung get up? Galing kasi kami Boracay. Kakalapag lang. Diretso na kagad dito. Galing kami Boracay, guys May nag-request kasi eh. Ano yung request? Sabi, tinanong ko kasi ano susot natin bukas. Sabi niya, hindi yung polo na pare-pareho. Wala na kung sino nagsabi nun. Hindi wala. Hindi kasi para pare-pareho kami. Minsan lang pare-pareho, di ba? Hindi mo pare-pareho talaga eh. Kakaiba nga design, Para pero pare-pareho lang na Apollo. Kaya kami may ganito guys kasi nung nag-Boracay kami. Pero hindi lately yung Boracay kami nung July ba yun? June. Parang somewhere doon. Binili namin to para sa isang gabi doon. Terno talaga kami. So, doon galing ko. Isang beses na namin nasuot to. Okay lang man sa amin to. Medyo mahal rin to, di ba? So, nagulat kami isang beses na namin nasuot. So, baka kaya naisip niya. Bago pa nga yun. Sarap pang gala yun. Pero sabi nga, di ba sabi natin sa Boracay, next na suot to, iba-iba naman. Akin yan, sa'yo to. Nakalimutan natin eh. Hindi, pwede naman palit niya yun. Hindi. So next time guys na susuotin namin ito, buwan kayo, iba-iba na yung kulay. Nasa akin na yung sa kanila, di ba? So, ano ba? Kamusta? Kamusta ka? Ako simula nung last podcast namin. Ayun. Sabihin ba? Sige. Na kami guys. Simula na kami ng boxing. So, una ako lang, tapos second day, nakasama na siya. Tapos next week, kasama na rin siya. Papagaling lang. So, sisimula namin boxing training. Masakit pa kasi katawan ng isa dito eh. Kaya next week pa raw. So, matagal na rin namin gusto to eh. May sore throat. Di ba matagal na namin gusto to? Pero, nung unang sabak namin sa training ito, gulat na gulat kami. Parang, kasi dati, every night nagja-jogging kami, di ba? So, yung jogging namin 3 kilometers lang yun. Tapos pagdating mo sa dulong street, sprint nyo na mahaba, di ba? Sa street natin, sa Walnut. So every time na matatapos kami mag-jogging na yun, yung feeling na mamamatay na kami, yung parang sobrang pagod na kami, di ba? Talagang wala nang papasok na air sa lungs mo. Talagang yung hihingalin ka, yung gusto mo umupod talaga. So, nagulat kami nung unang, start kami ng boxing. Unang set pa lang ng 3 minutes. Parang ganun na yung katumbas nung napagod. Actually, parang mas pawis pa nga ako dun sa boxing kaysa sa pag-jogging natin eh. Kasi, talagang basang-basa yung damit. Ano yung nakapagod dun? Yung sapak niya ng mabilis? Di namin ma-explain eh.
pag nag-training ka, mararamdaman mo. Nung kinuwento niya rin sa akin yun eh. Hindi ako naniniwala. Ito, susuntok-suntok ka lang naman eh. Tanong ako na nandun, wala pang 2 minutes, 3 minutes, pagod na ako. Ayan na yun 3 minutes tapos 4 sets. Tama ba? 4 sets lang. 4 sets yun. Tapos 3 minutes. Pero, kunwari, set 1. Siyempre, normal lang. Normal. Hanggang sa mag-set 4, pahirap tayong pahirap, parami ng parami, pabilis ng pabilis. Kaya nakakapagod. Training kasi namin yung sobrang bilis sa sobrang lakas. Pero meron, di mo may isang boxingero kami nakasabay nito. Kala namin yung sapak tsaka yung bilis namin, pinakamabilis na sa buong gym na yun. Nung tsaka yung itsura rin kasi niya nun, parang di naman nagbo-boxing. Talagang, wala lang. Ganyan lang siya Puta na siya na isasabak. Ang bilis ka lang, boxingero talaga. Lakas na sa muntok. Tas yung warm-up pa lang yan. Grabe yung warm-up niya sa dumbbells. Yung warm-up niya, parang yun yung last set natin eh. Parang yun yung all-in natin eh. Yun yung warm-up niya. Tas nung tinrain na siya, kada suntok, sigaw eh. Sobrang lakas. Kaya nga sa next na training natin, tutubukan ko yung napanood namin yun. Natawa ko sabi, kagi, ang hina nung suntok natin. Tingnan mo yun. Talagang siya, kada suntok, bigay yung all-in eh. Pero yun masaya nakapag-boxing na kami. Sarap. Nagagawa rin kasi namin to guys kasi yun nga, nag-hire kami, di ba? Meron na kaming trainee sa bahay. So, kakaroon kami ng time sa iba-ibang bagay. Pero hindi lang boxing yung dadagdag namin. Okay. Focus kami sa franchising, sa branching, sa networking, okay, sa marketing, sa lahat ng side. Talaga na, sa mga events na hindi namin mapupuntahan na rin namin. Mga meetings. Diba? So, lahat. Meron kaming 4 na trainees ngayon, diba? Meron kami 4 na trainees yung names nila. Wag na. Baka, para hindi rin. Sige. So, yun, nagsimula ng training namin. 2 days na, diba? 2 days na sila nagtitraining. Pero, grabe, ang bilis nila ma-adapt tuwang-tuwa ako. Bilis nila ma-adapt yung gagawin. Di sila yung parang bata ng hirap turuan, di ba? Pero syempre, may mga mali pa rin sa una. May kailangan sa pagsabihan. Pero okay lang, madali lang naman yung tama yun. Marunong sila makinig eh. So, yun yung hinahanap namin. Bago kami mag-hire, sabi ko talaga, kunin natin yung maganda yung ugali, mabait. Kasi yung skill, madali naman turuin. Tsaka yung energy nila. Match natin. Match talaga. Tinan mo nga. Mga bata-bata. Tinan mo, sino sa noodles? Si di ba? Si R. Ano yung ugali ko pag nasa noodles? Diba, makulit-kulit rin ako. Diba, ganun rin si R. Sumasayaw-sayaw. Pag wala na kami dun sa store, nakita namin sa CCTV, sumasayaw-sayaw pala siya. Basta makulit siya. Para siyang ako, yung kapag kunwari, wala masyadong customers, makulit, yung sumasayaw-sayaw, kung ano-ano sinasabi. Kasi kami, pumapasok kami, kunwari, kakain. Tapos ito, may window kasi kami doon. Nahuli niya si R, sumasayaw-sayaw-sayaw. Tapos nung nakita niya si R nakita siya, tuwan-tuwa siya, hiyang-hiya, talagang gawa-ganon eh. Nahihiya pa sa amin eh. Nahihiya pa siya sa amin eh, pero masanay rin sila. Guys, if gusto nyo ma-meet yung mga trainees natin, punta kayo sa store namin sa main store, sa garage, sa store para yun. I-pressure nyo para. I-pressure nyo sila. Damihan nyo yung order, guys. Tapos yun, sa Laguna branch namin, magbigay lang kami short update. 80% na ba? 80% yung construction. Yung huling update sa amin, 80% na. So, sa December, kita-kita tayo sa San Pedro, Laguna. Hopefully, abutin ng December opening ng Anti-Gutom Cravings Club. Yes. Pinakauna namin franchise sa Laguna. So, malapit na yun matapos. Mas malaki yun actually. Mas malaki pa sa store namin. Diba? Sobrang dami. Tapos parang may bar area pa siya. So, yun, wala kaming ganun eh. So, malaki yung lupa niya. Tapos maliwalas. Tapos kung sino rin pa gusto yung invite namin ng guest or influencer or celebrity sa opening nun Kasi yung mga Tagalog ng kilala nyo, comment nyo lang dyan. Okay, tatry namin yung best namin i-reach out sila. Tapos, ano ba? Kamusta ba kayo? Kamusta? Sobrang busy natin ngayon eh. Sobrang busy. Compared sa huling podcast namin. Itong podcast na to, buti na singit nga namin to 2 days ago lang namin to na 2 days? Hindi mo 1 day lang nga yun. Parang ganun lang nga Parang kahapon nga lang namin napag-usapan to Biglaan talaga sobrang busy namin guys. Kasi ngayon, holiday season, papasok yung mga bazaar, dami nag-i-invite sa amin event. May pumunta pa sa store para mag-apply. Diba? May pumunta din sa store para mag-interview. Ini-interview kami, yung ganun. Tapos, basta umuulan talaga ng opportunities ngayong holiday. So, thank God. Maximize nyo talaga lahat yun. Sobrang busy namin. Di na kami nakakapag party. Di na kami nakakainom. Di na kami nakakapagbilyar. Hindi, nag-ready lang. Nagre-ready lang. Hintayin nyo guys.
So, hintayin nyo. Pagtapos na itong holiday na to, kita-kita tayo sa mga club. Kita-kits. Oh, yun. Tapos yun, yung huling episode namin, kasama namin si Sir Marvin Favis. Yes. Tapos yun, if may gusto pa rin kayong ipa-guest sa amin or interview na sama namin sa podcast, comment nyo lang below. Pero marami na naka-line up, marami na kami nakakausap. So, ganun ka-busy. Nag-post, bawal natin sabihin yung school muna no? May mga daming school na nag-invite sa amin sa Christmas holiday events nila, bazaar nila. Parang sa foundation. Di ba nasabi na natin yung dalawang school na yun? Sa story, nasabi namin sa story. Pero excited nga ako dun sabi na ba? Na-story na yun, di ba yung dalawang school na yun? Excited ako sa dalawang school yun. UST Paskuhan, syempre. UST Paskuhan. UST. So, nakakamiss din bumalik doon. Oo nga, namimiss ko bumalik doon. Grabe, namimiss ko bumalik doon. Tinuro. Hindi, gagi yun niya. Sinasabi ko lang, namimiss ko na mag-aral doon. Grabe. Akala ko doon ka nagbebenta ng fishball. Hindi kasi, tsaka Paskuhan, di rin ako nakapagpaskuhan eh. Oo, di ba, after first year, second year, first sem pa lang, nag-COVID na eh. Kaya wala nang dumating na Paskuhan. Ikaw nakapagpaskuhan ka, di ba? Isang beses, pero hindi ko natapos. Parang 1 hour lang ako dun sa event. Ba't di natapos? Oo nga, ba't ba di natapos? Di natapos kasi, hindi, yung kasama ko eh. Parang, nag-inarte yung kasama ko dun eh. Basta nag-inarte siya dun, umuwi na lang ako. Pinauwi ka niya? Hindi, siya basta nag-inarte siya doon. Umuwi na lang kami pareho. Oo. Kasi yung guys, naka-receive kami. Marami kami nare-receive na invitation sa different schools. Pero ito talaga yung pinaka nagustuhan namin. Kasi UST Paskuhan guys, pag sinabi mo naman kahit hindi ka tumasyan siya, hindi siya tumasyan. Alam nyo yun eh. Diba? Napapanood nyo sa YouTube yun, nakikita yung pictures, nakikita nyo gaano karami, gaano ka-solid yun. So, December 21, UST Paskuhan, expect nyo na baka sana ma-close deal namin yun. Nakapag-meeting na kami once nung parang organizer nung event sa UST pero hindi pa naka-close deal talaga eh. Pero if ever nga, yun, kita-kita tayo sa December 21 sa UST Paskuhan. Tapos yung isang school, yung Miriam College. May in-invite rin kami. January naman yun next. Yun, sa January. Ano ba yung parang foundation day nila? Fair. Yung parang fair yun. So sa Miriam, if ma-close deal rin namin yun, sa January, magkita-kita tayo dyan. Tapos, actually, marami pang school na iba, guys. If gusto nyo, you can send an email or kahit DM nga sa page, okay lang eh. Yes. Bibigyan na namin yung email namin. Tapos, may mga bazaar pa. Okay. So, yun. Message lang kayo. Contact nyo lang kami. May mga nagbe-message rin for thesis interview or kaya interview. So, okay lang rin naman as long as ma-set natin. So, set by appointment. Di kasi pwede talaga yun ngayon eh. Sobrang busy talaga namin. Actually, medyo kulang na nga ulit yung tulog namin unti-unti eh. So, yun. Kwento natin kung last podcast natin hanggang sa ngayon. Sige. Mga ginawa natin. Mga ginawa natin nun. Last podcast namin. Sa mga around October yun, di ba? Yung last podcast natin. Yung episode. Hindi kami nakapag-Halloween party. Oo nga, no. Kasi nagbenta kami. Pero okay lang. Okay lang ba talaga? Hindi, wala din tayo mapag-decide na costume. Guys, dami namin pinag-iisipan. Nag-iisip kasi kami ng costume para dun sa Halloween party. Wala akong maisip talaga eh. Tagal namin pinag-isipan yun. Birthday pa lang niya. Ay, hindi. Bago siya mag-birthday pala. Sabi namin, kailangan sa Halloween magpa-party tayo. Meron pang, anong costume yun? Dami nating, sabi pa namin, mag-costume kami ng bouncer. Basta parang 2 weeks namin pinag-iisipan yung costume namin na gano'n. Tapos hanggang sa wala kaming napiling costume, may mga nag-i-invite rin sa amin. Diba? Yung natuloy kaya yun? May kasama kami dapat sa party din. Hindi na namin sinipot eh. So yun, yung reason ba't di namin kayo nasipot, yung mga nag-invite sa amin, sinabihan namin punta kami. Kasi una, wala kami maisip na costume. Ayaw naman namin maging KJ na pagpunta doon. Nung nakaganto ka. Nakaporma lang. Mukha kaming doon, epal doon, di ba? Tapos yun, sobrang naging busy talaga kami. Yun yung number 1 reason. Nag-open kami noon. Nag-costume kami. May costume pala kami, pero sa store. Yung store lang. Yung costume na yun, hindi naman pwede pang-party yun eh. Ang pangit doon eh. Mabuha ang tanga doon eh. Ang pangit doon eh. Pang one day use. So yun. Nag-focus kami doon sa Halloween
Halloween pauso namin sa store na namimigay kami candy, nananakot kami dun sa kalsada, diba? Nag-decorate kami ng store. So, bawi siguro kami next Halloween next year. Next Halloween, mas effortan pa namin. Pero hindi, may Christmas pa naman, may New Year pa naman. Oo nga, may Christmas. Tingnan natin ano mangyayari. So, yun, after nun. Ano bang next ng Halloween? Yung birthday mo. Birthday ko? Wala nang birthday ko, nagano lang tayo, di ba? Hindi, undas muna. Undas muna. Undas muna, pumunta kami sa cemetery na walang tulog. Pumunta kami sa cemetery nun. Ba't di tayo natulog nun? Mga garawalis eh. Ayoko nga pala. No, pero open kami nun. Hindi kami sumasabay sa November 1 tsaka October 30. November 2 kami pumunta, so medyo malamig. Kaya wala kami tulog no kasi diba 3 a.m. 1 a.m. yung closing namin. Siyempre natatapos na kami mga 3 a.m., 4 a.m. Alis daw ng 5:30 a.m. Wala nga matulog pa kami. Sumakit lang ulo namin. Pero yung cemetery na yun, sa grandfather namin, yun, medyo malapit lang naman yun. Ang pinaka-na-miss ko dun yung Zagu. Akala ko may Zagu. Tapos na-disappoint ako nung walang Zagu. Pero okay lang, may mga onting foods pa rin. Ewan ko. Pero nakakamiss nga rin bumalik dun sa garden, yung tatlo tayo no? Para mga bata lang ulit eh. Dati guys, nag-overnight kami dun sa cemetery yun. October 31, di ba? Tapos November 1. Nag-overnight. 31 ng gabi yun eh. Nag-camping kami dun. Dahil ko nakapajama kami. Eto, may dalang laptop. Nagka-Counter-Strike. Tapos yung, alam yung laruan ng ginagano sa ere. Ayun din. Meron din kami isa-isa dun. Yung plano ko eh, kung nung 1, marami nagbebenta nun eh. Hindi, 31 pala ng gabi, marami na nagbebenta nun. 31 nga. Akala ko kasi mag-overnight uli kami yung 31 tas 1. Ayoko na. Wala. Ganito kalaki, natulog doon. Di na pala kami kasya doon guys, ang lalaki na namin eh. Katabi mo rin matulog, mga bangkay. Ayoko nga. Kasi dati na-try namin mag-overnight doon, tapos paggising namin, ang init, di ba? Sobrang init. Wala electric fan, di ba? Wala electric fan, puro baterya lang. Yun rin ba yung araw na, yung kay Da Vinci Boy? Yun rin yun. Bawal kwento natin yun. Ano kasi yun? May nangyari memorable. Shoutout sa Jose kung alam mo yung pinagsasabi namin ha. Memorable talaga yung... basta yung dun sa pamilya. Tapos yung... Basta sino ba nagsabi nun? Basta, next na. Fast forward. Okay, birthday. Nag-birthday pala to after Undas, November 7. So, 22 na siya, guys. Ano ginawa natin sa birthday mo? Sabihin ba natin? Pwede ba? Wala, nag-solar lang kami, guys. Yan, solar. Then, konting shot doon. Yan. Tapos, after nun, nag-ano kami. Nag-bar kami. Hindi ko na sabihin kung anong bar yun. Hindi, masaya yun kasi kasama si... Ayun pala. Kasama yung daddy. Masayang-masaya yun kasi first time ko lang makakasama si daddy sa labas. Kwento mo yung ginawa nung guard sa solar. Malaman na yun. Ano kasi yun? Diba, nasa parking na kami. Di akit kami elevator. Entrance na kami. Makakapasok na dapat ako. Kasi yung dalawang gwardiya doon, namukhaan akong bata. Na, doon kasi sa solar, di ba ano yun? 21 pataas? 21 may curfew. May curfew daw yung So, kailangan 21 pataas lang nasa loob. Kaka-18 ko lang nun. Ito yun, pinipilit-pilit talaga namin na, so, okay lang yan, nakakailang balik na kami dito. Yung mga ganun bagay. Then, ayun, ayaw talaga. Atras kami. Di balik kami parking, sakay kami kotse. So, eto, nagka-idea na meron daw main entrance. Di ba tayo mga dito? Dahil kinakaito ko. Grabe makakulong ako. Masaya. Wala yan. Di sabi niya, main entrance na lang daw kami pumasok. Di yun, dali-dali, rekta kami, main entrance. Tapos ayun, pagpasok namin doon, wala. Talagang casual lang. Tinuturuan niya pa ako noon na kung sakaling hingan akong ID, ganyan, tanongin ko ilang taon. Siyempre, 21. Pag tinanong walang ID, hindi, wala akong ID boss eh. Ganyan sabihin ko. Tapos yung daddy ko naman, ang tinuturo sa akin. Ay, wag pala yun. Mayayari ako. Mayayari. Wag yun, pero okay rin yung turo sa'yo dun eh. Basta okay yung turo nun ako nanonood ka, dad. So yun, pasok kami. Casual lang. May dalawang gwardiya. Kasi babae yung gwardiya nun eh. Babae yung gwardiya nun eh. Kaya wala silang pake siguro. Ayan, dire-diretso lang kami. Tapos yun, safe. Nakapasok kami dun. Nakakatamad kasi guys, kasi ang layo ng pinanggalingan namin. Tapos parang umuulan. Tapos pagdating dun, parang sabi na bawal talaga.
No. So sila nag-isip na silang plan saan tayo next pupunta. Ako parang naisip, hindi pwedeng sayangin natin punta natin dito. Sabi ko, Tsaka minsan lang rin makasama si daddy sa ganun. Oo, so sila habang nag-iisip sila ng next na pupuntahan para doon na lang may celebrate. Ako nag-iisip ako pa tayo makapasok dito. Kasi hindi pwedeng nasayang yung punta natin dito eh. Basta doon lang namin napag-usapan yung sa main entrance na lang pumasok. Kung nasa parking na kami mismo eh. May lang bumanat siya nun. So yun. So yun, after Soler, yun, nag-bar, onting bar lang. Then, uwi na. Sabay kami nag-celebrate talaga. Actually guys, nung unang parang parang ang lungkot nito nung una eh. Pag tinatanong namin, lagi kasi namin siya tinatanong, anong gagawin natin sa birthday mo? 2 linggo namin in advance yung pag-prepare. Para malaman yung totoong plano. In-explain ko sa iyo yun. Tapos pag siya tinatanong, hindi, wala akong gawin sa Nagpapaka-baby ba eh. Hindi ako nagpapaka-baby. 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 Gusto kami mag-iisip ng plano. Gusto yung surprise namin siya ata. Hindi naman sa ganun. Siyempre gusto ko, yung paplanuhin ko, yung mag-e-enjoy rin kayo. Alam mo, paano kung saan tayo pumunta? Paano pag sinabi ko, mag-Enchanted Kingdom kayo, mag-e-enjoy ba kayo doon? Oo, tayo yun. Alam mo yung Ba't Enchanted Kingdom yata? Ba't Enchanted Example Kingdom? lang example lang naman eh. Pero yung talaga yung plano mo noong una, Enchanted Kingdom. Hindi May nagyaya sa'yo doon. Sa ano? Uy, huwag ganun. Lagi tinatanong mo lang. Sa atin na yun. Lagi tinatanong mo lang. Kahit sa tayo, kahit magpunta tayo India, kahit magpunta tayong Tondo, di ba? Basta tayo magkakasama. Kaya masaya tayo, bayo. Di next birthday. Dumating pa sa point na, hindi, dito lang tayo. Bili lang tayo alak, tapos inom na lang, ganyan. Naisip ko na rin. Basta di ako nag-iisip ng lugar talaga eh. Hinahayaan ko kayo yung mag-isip. Para kung saan yung gusto nyo, okay, goods, mas masaya. Gusto nyo rin yun eh. Alam nga naman yung gusto ko lang yung mga ganung bagay. Pero, since sinabi nyo, sige, next year. Ako na bahala. Ganun talaga. Next year, ibang bansa na talaga. So, yun. Goal talaga, isa sa mga goal talaga namin yung mag-travel sa international na kami 3 lang. So since nag-Boracay pa lang kami doon kasi nakuha na namin yung idea na ang sarap mag-travel pag kami 3 lang. So mas nagiging close kami, yung memories na nagagawa namin. Diba? Ano mga nagawa natin nun? Marami. Nag-jet ski. Kaso yung jet ski namin guys, may story yun eh. Hindi namin nakuha yung full videos ng jet ski namin talaga eh. Diba? Yung may kasalanan. Hindi ako. Hindi na ako. Wala akong talang cellphone nun eh. Nagmamaneho lang ako eh. Sarap talaga nun. Kaso yung mga video talagang nawala. Nawala guys. Lahat. Sakit. Yung pictures ko na airdrop sa akin bago. Pero yung videos hindi. Sa kanya, yung pictures niya hindi na airdrop. Kasi yung phone ko noon, iPhone 10, glass yung likod, di ba? Di ba sa business namin, ako nagde-deliver, nakabike lang ako one night. Nagre-reply ako habang nagbabike, gago. Alala ko, bakit nabasag yun? Nakalimutan ko yung humps, gago. Umuwi siya. Puta, tumitingin na galos eh. Sabay banat ng gago. May sumemplang ako. Nagbabike na lang, sumemplang po eh. Ang tanga eh. Kaya, tapos nung nag-jet ski kami, syempre, tingin ko ako mas capable na mag-video tapos gra-ride eh. So ako na yung video ganyan. Kaso nung napa-enjoy na, yung bag ko, nandito na eh. Ano lang yung Uniqlo lang, hindi naman waterproof eh. Sobrang enjoy namin, ang bibilis na namin, mga takbong 90, 100. Puta, sinalo ko yung wave. Basang-basa ako. Gago. Di ko na naisip yung phone nila eh. Wala, enjoy pa rin. Tapos meron pa dong route na paikot, doon ka lang eh. Susundin mo lang yun eh. Pag ganun. So, kumbaga, sa buong jet ski namin, parang kami lang yung hindi sumunod sa ruta. Kasi may ruta yun eh. Yung mga cone, yun yung ruta namin. Yun lang yung susundan. Pabilog yun. Imagine nyo, nag-jet ski nga kayo. Pero may ruta kayong susundan. Ang boring paano kaya. mag-enjoy nun? Pag napapanood mo yung mga jet ski sa internet, ba, san sila? Bilis. No, sinusundan pa namin. Pero hindi namin natapos yun. Kasi bandang gitna na, paikot kami. Bandang dito, boring. Wreck kami dito sa bawal dumaan eh. Mas nakaka-enjoy. Nakakainis kasi, paikot dito lang daw tayo pwede. Naririnig namin, pinipituhan kami. Toy, paikot lang. Kunwari, di namin naririnig. Tuloy-tuloy namin.
Paano kayo mag-e-enjoy may ruta pa ikot? Epic ng videos nun. Sayang Oo, meron pang videos nun yung mga nagkakarera, mga ganun. Dahil sa inyo yun, kailangan natin bumalik doon. Oo. Meron pa yung isa ko, munti ka nga siya masagi. Ilan ba takbo nun? Mga 60? 70? Mas mabilis pa eh. Mga 80, 90 na yun, no? Talagang ganuna na siya. Oh. Basta ang bilis ko nun. Kasi binibreak ko yung top speed. Wala, gusto ko lang ng pagtripan. Sarap pag lumilipad ka. Puta, di ko siya nakita nun. Muntigan ko siya mabanggang gano'n, no? Ba't di tayo nag-UFO nun? Di ba? Dapat mag-UFO tayo. Gago, sakit ng katawan sa jet ski. Sakit ng dito ko, Hindi mo no? kasi gano'n. Gusto namin mag-UFO dun eh. Oh. Pero feeling ko mas masaya nga yun eh, UFO eh. Pag marami. Tatarayin natin yun pagbalik. Marami. Expect nyo guys, pag babalik kami Boracay talaga. May vlog na talaga na yun. Yun, may vlog rin kami dapat. Oo! Full vlog sana. First ever vlog namin. Day 1, day 2, day 3. Wala rin. Nasa phone ko rin. Fuck. Oh, God's Sa plan lahat, talaga. nasa phone niya nun eh. Hindi, yung mga pics din ni Ross. Yung pic. Kung titignan nyo yung IG namin, kami may post kami. Pero sa kanya, minsan diniram pa sa post ko. Gagi, nasan ba tayo nun yung dapat i-airdrop mo? Nasa hotel, nagkakabalik lang. Sabi ko, airdrop ko na, siya gusto. Diba, ayaw nakuha niya. Ito, hindi, pag-uwi na, sa last day na, para isahan. Hindi, wala. Kasi alam mo pa rin kung di nasira yung cellphone mo eh. Maayos sana yung nasa post ko eh. Wala, hindi gumana yung sa bigas-bigas. Iniwan na doon sa lobby, wala pa rin. Wala na. Yung lalaki ba yun o babae? Lalaking babae, gets mo? Hindi, basta yun. Yung nagbigay sa'yo na yun, ng bigas, yung ba yung Ay, subo, wala subo. Ano? Wala, hindi, kakatawa na yun. Basta maraming memories. Maraming memories doon na di namin pwedeng kwento eh. Pero sobrang epic. Nakakainis lang nung last day, nagkasakit ako. Ewan ko kung ikaw rin. Hindi ako nagkasakit nun. Hinihintay ko lang talaga siya tumayo nun. Tapos yung... Hindi, sige, tuloy mo muna sa'yo. Yun nga, wala. Nagkasakit kami. Naramdaman ko yun una ng breakfast pa lang eh. So yung last breakfast namin doon, last day pala namin bago kami umuwi kinabukasan. Unang ginising na lang mag-breakfast. Sayang nga, sobrang sarap ng pagkain nun. Tapos wala talaga akong gana kumain. Kasi 2 nights kami straight nag-all-in sa alak. Yung lesson learned sa amin yun. That, diba, first night pa lang, lasing. Second night, talagang lasing talaga. So, third day, talagang sinisingal na ako ng katawan ko talaga. So, yun, wala akong, breakfast pa lang, wala na akong gana nun eh. Tapos island hopping tayo nun, di ba? Sa umaga. Pagtas ng breakfast, sabi ko matutulog lang ako. Pag nagigising-gising ako, nilalagnat na ako. Tapos sila mama, nakapunta na ng dimol. Tapos sila rin, nakasama to. Nakagala-gala na. Ako noong merienda time. Nagsiswimming kasi sa beach la J-Mel. Tapos gigisingin ko kayo. Kasi si mama, iritado ng ayaw nyo gumising. Akala, puyat lang, hindi alam na masakit katawan. Sabi ko, di sama ko na, baka... basta kaming dalawa lang yung yung naiwan sa hotel. Yun, isa pa. Diba, nangyaya si mama, tapos nagigising-gising ako hapon na. Pagkadilat ko, nakita ko, nandyan pa to. Ay, sige, tulog pa ako, dyan pa to. Ganun niya yung ginagawa ko eh. Hinihintay lang kita tumayo eh. Hinihintay ko tumayo ka na, tatayo na rin ako Pag mag-isa na lang ako doon, diyan ako datayo. Pag iniwan nyo na ako, sabi, ay, walang nang iwan sa akin. So, yung nangyari, naghintayan lang tayo. Pero, nilalagnat talaga ako doon, guys. Oo nga. Sa alak talaga. Sa yun, dapat tatayo na ako nun. Kaso nakita ko na si mameng na galit na siya nun. Na, ano ba yung kayong dalawa? Saan niya galit siya nun? Tapos tatayo na dapat ako nun eh. Tapos sabi ni mameng, Ross, bantayan mo na lang dyan si Gio. Nilalagnat. Natulog na uli ako. Makasama ko sa akin. Natkita ako talaga nun eh. Pero yung last night natin, grabe yun. Di pa rin tayo nagpatigil. Oo, grabe. Naglamp pa rin kami kahit kahit pagod na. Ito, galing sa sakit. Tuloy pa rin eh. Sayang eh. Lamp pa rin kami, no? Pero hindi na namin trip, no? Hindi na natin na-enjoy. Boring na. Yung crowd, boring na. Yung lugar, parang medyo nagsawa kami. Araw-araw lang tayo umikot dito. Medyo na-miss rin namin Manila. So, yun. Babalik. Memories namin sa Boracay. Grabing memories yun. Tayong tatlo. Grabe rin yung kamustahan natin. Isang episode na no? So, yun, kamustahan namin, guys. Na-miss rin kasi namin magganto eh. Oo.
Hindi namin masingit sa schedule talaga. Grabe. Tsaka mas dito lang natin na pag-uusapan ulit yung mga memories eh. Kasi pag nasa bahay na uli kami guys, busy na, nakafocus sa business. Dati kasi may time pa kami mag-onting drinks, tas onting kwentuhan, kamustahan. Kaya parang dito na namin nagagawa yun. Kamustahan na yun. So, nakwento na ba natin? Ba't ba napuntang Boracay? Yagi, yung ewan ko. ito. Basta ito na yun. Ito guys, sa ID namin. So, naganda ulit kami ng few questions galing sa inyo. So, nag-post kami sa stories, sa Instagram, sa TikTok. If may mga gusto kayong itanong sa amin. Tapos, tapos yun. Sagutin na ba natin? Pwede naman. So, kayo, ano ba yung mga questions natin dyan? Game na ba? Ito. Sige, unahin na natin to. Sabihin ko ba yung username? Huwag. May nakalagay ba na wag lagay? Basta pag may nakalagay, sige, okay na yan. Sabihin mo. Ayan. Galing kay SV_IA_. Bakit naman anti-gutom cravings ang name pero laging nagka-crave sa foods nyo? Ha? Yun nga yung point eh. Ay, hindi ko na-gets yung tanong eh. Anti-gutom. Bakit naman yung name natin? Pero lagi daw tayo nagpapa-crave. Okay. Anti-cravings nga pala. Okay. Bakit yun yung name pero lagi sila nagki-crave? Hindi kasi syempre pag kumain sila nung sa atin, mawala yung craving nila. Okay. Gets. Pero wala, nakaka-crave na din talaga eh. Bakit nga ba? Hindi, wala guys. Yun na talaga yung name namin para kasi pag kumain kayo sa amin, pag na-try yung food namin, di ba, pag na-experience nyo talaga siya, mawawala yung gutom nyo, mawawala yung cravings nyo. So, most of you talaga nag-order sa amin, hindi dahil nagugutom, dahil nagki-crave eh. So, gets nyo. Siguro yung point niya is pag may mga sarado tayong days, di ba, nakaka-crave tayo, tapos di tayo ma-orderan. May mga customers din tayo na ang tagal na gusto umorder. Kaso pag available sila, sarado naman tayo. Tsaka yung mga galing sa malalayo sa amin hintayin nyo yung mga franchises namin, open naman kami for franchise. So, slowly but surely, goal talaga namin lahat kayo matry nyo yan. Buong Pilipinas, tas international. So, yun. Pero joke lang yung tanong na yun, alam ko eh. So, yung mga nag-crave ng food namin, pag open kami Wednesday to Sunday, 3 p.m. to 1 a.m., okay, orderin nyo na agad. Huwag nyo na hintaying mag-crave pa kayo, orderin nyo na agad. Yes. Tapos, if may close days naman kami, nag-a-announce agad kami sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, sa mga stories. Check every time mag-order pala kayo sa amin, guys, check nyo muna yung social medias ng Anti-Gutom kasi may mga days talaga na close kami, tapos doon namin ina-update yun eh. Either ini-story namin or pinapost namin. Lalo na yung mga pumupunta, guys. Yung mga pumupunta, check nyo muna, please. Yung mga stories namin. Kasi may mga emergencies. Kaya tulad ngayon, okay, nung sinut namin to, hindi kami napag-open dahil may reasons, di ba? So, pero ini-story naman namin. Okay, so yun, nasagot naman natin yung tanong niya. Meron ako isang question galing kay Lazarus. What is your main dream or goal that you want to achieve or even surpass for Anti-Gutom? Dream for Anti-Gutom. Okay, dream for Anti-Gutom. Bitawan tayo ng dreams dito. Gusto ko yung Anti-Gutom maging hindi pa lang magkasing level. Gusto ko mas mataas pa siyang level sa McDonald's. Yun yung dream and goal ko. Mataasan niya pa yung McDonald's. Okay. Sa inyo? Sa akin, gusto ko talaga pag naisip nila yung Anti-Gutom cravings lang. Di lang masarap. Gusto ko maisip nila na parang parang movement. Parang pag naisip nila yung Anti-Gutom Cravings Club, naisip nila opportunity. Pag naisip nila Anti-Gutom Cravings Club, naisip nila possible. Pag naisip nila Anti-Gutom Cravings Club, naisip nila na kaya gawin ng kabataan, kaya gawin ng kahit sino, kaya gawin kahit hindi mag-start. So, tulad nung example, pag inisip natin yung anong restaurant ba yung pag inisip natin kunyari gulay na lang. So, example, nagbibenta ka ng gulay. Diba, pag inisip mo yung gulay, isipin mo healthy, isipin mo positive, isipin mo lifestyle, isipin mo diet. So, gusto ko sa Anti-Gutom Cravings Club,
hindi lang masarap. Gusto ko pag inisip na Anti-Gutom Cravings Club. Yan, opportunity yan. Game changers yan. Ayan, young entrepreneurs nagsimula yan. Ayan, inspiration yan. Ayan, motivation yan. So, gusto ko maging ganun talaga siya sa mata ng lahat ng tao. Gusto ko ganun yung value na mapulot nyo sa kanya. Tapos, syempre, mga mabababaw na goals. So, yun, gusto ko, syempre, franchise buong Pilipinas, makaka-try na Anti-Gutom Cravings Club. Pag nagutom isa, kahit saang parte ka ng Pilipinas, kaya mo mag-order or kaya mo bumili ng Anti-Gutom. Tapos, slowly, let's go international. Few countries, pipili kami ng mga countries na gusto namin magkaroon ng Anti-Gutom doon. Diba? Yun yung mga goal talaga namin eh. Hindi lang talaga kami pera. Naniniwala kami na nabigyan kami ng gantong opportunity na magsalita, mag-share sa inyo. Kasi kung pera lang to, sana hindi kami pumunta sa mga interviews, lalo sa mga live TV interviews. Sana hindi kami nagpa-podcast. Kung pera lang gusto namin, feel ko, isa sa mga purpose namin talaga is makapag-share, makapagbigay ng value, makapagpakita kung anong posibleng gawin. So, para sa akin yun talaga pinaka-dream ko sa Anti-Gutom. So, yun, family. Yes. More on family siya eh. Sabi nga nila, never mix family with business. Pero that's not true. Hindi mo kami, family kami. Most of the successful companies, like McDonald's, halos lahat ngayon, Apple nga, run by family na. SM, di ba? Run by family na yan ngayon. Mga C. Tsaka yung mga nag-start yan, parang family talaga. Huwag kayo maniwala pag sinabing never mix family with business. Yes. Kasi, okay, sige. So, pag may nagsabi niya, tanong mo na lang sa kanya, sinong pagkakatiwalaan ko? Yung taong kasama ko lumaki, yung taong ilang beses ko na testing, yung taong kilala ko na yung ugali, yung taong kadugo ko, or yung taong nakilala ko lang sa school, taong nakilala ko lang sa work, taong nakilala ko lang online. Sinong pagkakatiwalaan mo dun, di ba? So, it's part of the programming, yung never mix family with business. Yeah. Huwag kayo maniniwala dyan. Yes. So, kayo, may mga goals pa ba kayo sa Anti-Gutom? Brad. Ako, umabot internationally. Tapos, syempre, madaming matulungan na people, magkaroon ng job opportunities. Tapos, solid na brand, solid na business para maka-inspire sa mga tao. Kasi kung ma-maintain namin consistently na laging may growth, hindi imposible na makita ng mga tao yung brand eh. So mapapaisip sila, saan ang galing ba to? Kasi di ba, may McDo na, Jollibee, tapos na tong 21st century, may bagong gantong business. So, para makita nila yung pinanggalingan. Di ba? Yun, to inspire, ganun din. Kumbaga pag sinabi yung cheesy spicy noodles, Anti-Gutom Cravings Club yun. Hindi, Ross Ice Sport. Ay, talagang community. Pinapahalagan talaga namin yung community namin eh. So, ano pa ba? May tanong ako dito. Sa joke side naman. Joke side. Yan na naman tayo. Gusto ko. Pero yan na naman yun sa tuwalya. Joke side, pero seryosong sasagutin daw. Joke side, pero seryosong sagutin. Galing kay Bebita. Bebita. Mas madali raw hulihin ang manok kapag nakatali. Pero bakit pa daw ito kailangan hulihin pag nakatali na nga? Ano ulit? Naalala ko yung manok dun sa buting yung sa construction Nakatali kasi yun eh. Nakatali na nga daw yung manok. Pero ba't pa kailangan daw hulihin yung manok? Sino ba umuhuli ng manok pag nakatali pa? Bahala ka dyan. Kunyari, ililipat mo yung manok. Ganun. Pagkakainin mo na. Oo, pwede. Hindi ko mag-gets. Joke nga eh. So, di talaga siya mag-gets. Teka lang kasi, bakit mo kasi hulihin yung manok nakatali nga? Alangan namang iwan mo lang dyan yung manok habang buhay niya. Paano kung gusto mong ilipat? Tsaka wait lang, hindi naman huli yung gagawin dun eh. Ano?
pupulutin mo lang siyang pag ganun eh. Paano mo nga siya pupulot tatakbo-takbo yun. Ay, hindi lahat ng manok. Hindi sa tali na, parang aso. Oo, Ilakad mo. Hindi, kukunin ko na lang yung tali. Yung aso pero manok, no? Oo. Sige. Sige. Ay, sasakyan. Nakaroon lang yan. Sige. Thank you, boss. Thank you, boss. Sige. So, yun. 1, 2, 3. Yan. Okay, So, nasagot naman natin. Sa manok. Oh. Yan Yeah, okay na, so good na. Ay, Nakawaka mo sa tali. lakad seryoso ang nasagutin. Oo nga, nakawaka mo sa tali. O, tapos, lakad mo na parang aso. Kaya wala pang gumagawa doon, no? Lalakad na manok. Sira ko na pala eh. Pero speaking of restaurants nga, naalala ko lang bigla. Mm. Dati kasi, nung gumawa ako ng video about sa Shakey's, naalala ko lang, kwento ko lang ha. Nakatawa kasi pag-iisipin mo ngayon eh. Gumawa ako ng video dati about sa Shakey's kasi. So, nung January kasi, naglabas kami ng flavored na parang Mojos, parang flavored potato chips, parang ganun. Tapos, nung May, naglabas yung Shakey's ng flavored Mojos nila. Yung collaboration sa Potato Corner. Yan. Tapos, naisip ko gumawa ng video yun. Hindi dahil call out yung Shakey's or talagang sabing ireklamo yung Shakey's or pahiya yung Shakey's. Hindi. Ang ginawa ko yung video yun para explain ano yung ginawa ko despite receiving that big threat, di ba? Kasi competitor yun na sobrang lakas eh. So, gumawa ko ng short video, pinost ko sa TikTok ko, kung paano namin na-handle yung ganong pressure, big threat. Nagbebenta kayo nito, isipin mo, nagbebenta kayo isang product, tapos yung isang malakas na product, nagbenta ng sarili nilang product, tapos parang halos parehas lang, although kayo nauna, diba? Pero mas malakas sila. So, gumawa ako ng video online, pinost ko yun, tapos grabe yung bashers talaga. Naglabasan yung mga bashers, naglabasan yung mga Pinoy. If di nyo pa napanood yun, doon sa TikTok ko yun. So, ang video talaga, ang message talaga namin doon is, nakita namin nag-release rin yung Shakey's na same product sa amin. Hindi namin alam if sa amin nila kinopya, sa amin nila nakuha inspiration, or matagal na nilang plano yun, late lang na-execute, nauna lang kami. Okay? Shinare lang namin kung paano namin na-overcome yung pressure na yun, yung struggle, yung threat na yun. Kasi pagtapos ng collaboration nila, ang lakas pa rin ng product namin na yun eh. Bumibenta pa rin tayo. Hanggang ngayon nga, ang lakas pa rin eh. So, shinare ko lang talaga sa video na yun kung paano. Hindi kami nagreklamo, hindi kami nagalit, di ba? Oh. Tingin lang kami sa positive side na, uy, yung Shakey's naglabas rin ng flavored ganito. Ibig sabihin yung flavored ganito, magte-trending. Tapos, di naman lahat umorder sa Shakey's. So, yung iba, pwedeng sa atin umorder ng flavored na ganito. So, yun yung ginawa ko sa video. Tapos, nagulat ako, binabash siya kasi ang pagkakaintindi ng tao, kina-call out ko yung Shakey's. Kina-call out ko yung Shakey's. Ito yung nakakatawa. To the point na nag-trending siya, binabash siya. Nagulat ako, nag-DM sa akin yung Shakey's. Yung mismong Shakey's. Nagulat, pati pa naman yung Shakey's, di nyo naintindihan yung message ko. Wala naman ako sabing kinopya nyo kami. LSM yun. Oo. Gumawa lang ako ng opening statement doon na kunyari kinopya nila kami. Pero nung in-explain ko talaga sa gitna hanggang dulo, hindi nyo talaga kami kinopya. Kayo na mismo nag-explain na matagal nyo nang binili yung Potato Corner, and the moment na binili nyo yung Potato Corner, nandun na yung idea na mag-collaborate yun. So, nagulat ako, nag-DM sa akin yung Shakey's na sobrang haba. Ina-explain nila yung side nila. Hindi ko naman sila pinag-explain. Okay. Parang guilty sila labas nun. Okay. Kung pinost ko nga sa TikTok yun, baka i-bash nyo yung Shakey's. Kasi di ko naman sila pinag-explain. Hindi naman yun yung message ko. Pero bigla sila nag-message ng ganong kahaba. Ewan ko ba Guilty. sa kanila. So, yun. Lumalabas. Siyempre, for respect, sabi ko na rin yung side ko. Kala ko maintindihan nila. Kala ko nandito sila. Kasi may mga nakaintindi rin naman sa comment. So, actually, sinabi ko talaga diretso sa kanila yun. Kala ko nandun kayo sa side na naintindihan nyo kasi business owner rin kayo. So, nagulat ako na yung mga kapwa Pinoy pa na hindi business owner nakaintindi sa message ko, tapos kayo pa yung nag-explain dyan. Hindi ko naman kayo pa nag-explain, di ba? So, ayun, naalala ko lang bigla yung issue sa Shakey's na yun. Pero guys, I don't know if ginaya nila kami or what. It doesn't matter. Ang nagmamatter lang is kung sino mas magaling mag-execute. Yes. Diba? So, hanggang, guys, naramdaman na rin namin yan kasi cheesy spicy noodles namin, ilang business na yung gumaya. Sobrang daming business na gumaya.
Diba? Wala man lang. Yung ibang walang pinagkaiba man lang. Kahit ibahin nyo lang sila ng packaging. Yung iba nga, kinuha mismo sa atin yung pictures eh. Kahit nga ibahin nyo lang mismo yung packaging, no? Kaya ibahin nyo lang yung the way pagka-present, no? Yeah. Dagdagan nyo lang onting twist. Kaya iba ginaya talaga. Kala mo, pag nakita mo, parang sa atin yun, diba? So, yun. Part of the game. Alam na namin yun. Okay lang. Hindi rin namin nireklamo yun. So, next yan. question. Tanong. Galing kay _Mama Pagong. Sige. Ito pa. Mama Pagong. _Mama Pagong. Sige. How do you deal with customers' negative feedback? Si ano mismo rin. Siya lagi na sa feedback. Customer service. Nagko-comment lang naman tayo pag may sinabi na siya, di ba? Kasi, di naman natin maiwasan yun Pero, minsan talaga sige, I'm gonna be honest with you guys. Pero minsan talaga na maiinis ka Kasi may mga customer talaga na talagang ipipilit nila to the point na ma-prove lang nila na may masabi sila Parang ganun. May mga times na magsasabi sila, walang lasa, ganyan, etc. Pero standard naman lagi ginagawa namin. Tas every time before, nagte-taste check kami. Tas tataka kami, walang lasa, ganyan, reklamo sila. Taga-samba sila. Antipolo. Gaano katagal papunta dun? Ewan ko, ininit man lang nila. Valenzuela. Pinaka-nakatawang reklamo na na-receive ko. Nag-order daw sila ng hotdog roll, tsaka may isa pang carbonara. Pero nung na-repeat ko yung order sa kanila, umuo naman sila. Wala yung hotdog roll tsaka carbonara. Tapos nung pinakita ko yung resibo, ang sinabi, oo nga, kulang pala yung nalagay nyo. Ganun pa. Ako, gigil na ako. Gusto ko replyan. Paano magkukulang? Wala ka namang sinabi, hotdog roll. Siya pa galit, no? Pero, ayun, yung response namin sa mga negative, meron kasing negative na makakatulong sa amin di ba? Kunyari, in terms of packaging, merong iba nagko-comment na double yan yung tape, ganyan, para hindi maalog sa delivery kay rider. Yun, tinatake namin. Pero yung iba talaga na nagkamali kami, for example, hindi namin nasama isang order. Mga ganun. May mga ganun kasing time na sobrang dami. Pag na-double check mo, akala mo na double check mo na. Nagsasorry kami. Siyempre, sorry, ganyan. If super hassle, may refund. Pag nasobra ba tapos di nabigay yung order niya, ni-refund naman namin ganyan. Pero yun nga, sa mga maayos na customers na may negative na response, positive naman response namin. And thankfully, nakakaintindi sila. Yes. Pero yung mga ibang customer talaga na may inis ka na lang. Oo. Tatawa na lang namin. Tapos react na lang. Tatawa na lang kami. View namin yung profile mo, tapos babash namin yung profile picture mo sa amin. Wala ganun. Dati nakakainis na. Nakakainis kasi talaga Kunwari, sobrang layo mo nga sa amin tapos mag-reklamo ka. Diba? Hindi naalala mo dati yung isang babaeng nag-order, tapos pag isa lang in-order niya, tapos pagka-receive niya, nag-bad feedback siya sa atin, tapos binlock tayo bigla. Parang setup lang. Naalala ko yun. Parang saan uli yun? Malapit lang. Parang inutusan lang nga tayo dito, siraan tayo. Oo, hindi na okay lang. May mga naninira naman talaga. Meron pa. Order same village. Di ba may nag-post sa atin sa What's Your Ulam Pare? Nag-order din yung babaeng yun. Tapos nag-comment doon na bland daw, walang lasa, ganyan-ganyan, di masarap. Pero guess what? Di ba? Until now, nag-order naman. Oo, yung babae. Diba? Yung babae. Kilala mo kung sino ka. Di ba? Ko-comment. Binabash mo kami sa social media, pero lakas mong order sa amin. Expose kaya namin ikaw. Thank you pa rin. Bibili ka Thank you. Thank you pa rin. May nasasabi ka So, na ikaw, Baji, how do you deal with customers na negative feedback? Customers negative feedback? Hindi, kapag sa in-store, di ba kasi sa online, kapag sa in-store. Kunwari, yung nasa store lang. Nagreklamo naman. Meron na bang ganun? Parang wala.
Wala pa Parang- eh. Pero in case may mangyari na nasa isip ko lang lagi, kailangan natin maging professional. Oo. Ako rin, So, ganun din ako. Hindi tayo pwede Kailangan mag-astahang squatter dito. So, pag may ganun, try natin maging polite, try natin explain yung sa atin. I-understand. Lalo na if tayo naman talaga yung mali, syempre, Oo. bababa kami ng pride. Pero if sila yung mali, tapos sila pala yung galit, try to be professional lang sa amin. So, try lang i-explain. Diba, huwag ka maninigaw. Kontrolado naman namin yung emotions namin eh. So, Chill ka lang. baka matawa pa kami pag sinigawan mo kami sa story. Tapos naggalit ka, tawanan ka pa namin dun eh. Diba? So, sa amin yun lang. Meron nga di ba, isa? Pero hindi siya customer eh. Rider. Ay, oo. Misunderstanding lang. Kami na may mali doon. Misunderstanding lang naman yung nangyari. Kami yung dun eh. mali doon. Pero nakakatawa pa rin mag-isipin mo. Ano kasi yun? sobrang daming orders nun. Tapos, ikaw yung kausap niya nun, di ba? Tinatanong kung ilang minutes pa matatapos yung noodles ko. Eh ako naman, sa sobrang daming order, ang dami ko nang de-deliver. Eh di, napasagot na lang ako. Laalis siya nun eh kasi magde-deliver siya sa loob ng village namin. Tinanong siya ng rider, "Sir, mga ilang minutes pa po, gaano pa po katagal?" At sinabi niya, 8 to 10 minutes. 5 minutes. 5 minutes lang pala. O, 5 minutes nga lang. Eh, mga 20 minutes pa yun since gumagawa pa akong cheese nun. Tapos ayun, edi hintay siya. Tagal na naghintay, grabe. Mga 25 minutes natapos na. Bibigay ko na sa kanya. Pero before ko ibigay, ilang beses na kami tinanong na, "Sir, ready na ba? Sir, matagal pa ba?" Pero guys, promise binibilisan ko na talaga yun. Talagang todo bilis na yun. Ang matagal lang naman kasi gawin yung cheese eh. Sinabay ko lang yung noodles para mabilis na. Tsaka inuna ko nga yung order niya eh. Yung customer kasi na yun, hindi pa namin siya sinasabihan na mag-book. Nag-book na siya. Hindi pa done yung order niya. Then, ayun, pagkabigay. Ikaw ata nagbigay ng food na yun. Ikaw ba? So, pagkabigay sa kanya ng food, ayan, kinuha na niya. Nilagay niya sa top box. Balik siya. Akala ko aalis na siya. Ito, bumalik na sa loob. Nagulat ako. Lakad siya sa table, sa cashier. Bilang sabi niya, ano yun? Ano yung sinabi niya nun? Yung unang-una, before pa yun. Ano? Basta marami in-explain niya lang sinasabi, na next time daw, sabihin daw yung totoo. Ayun, next time sabi. Next time, sabihin daw yung totoo kung gaano katagal yung order. Pero kasi, hindi naman sobrang tagal. 5 minutes lang yun na naging 15 minutes. so Parang in ganun total, lang yun 20 eh. minutes, mga something. Parang 5 Kaya minutes na ako naging kasi, 20 minutes. nasa isip ko noon, kaya 5 minutes sinabi ko, nasa isip ko, yung tubig, boiling na. So, noodles, ilang 3 minutes to tapos halo-halo. 5 minutes lang talaga Hindi ko ba alam na gawa ko na cheese? Hindi ko alam, gumagawa ka ng cheese noon. Wala pa ng cheese. Di ako, 5 minutes lang yan. Noodles lang. So yun, ganun lang namin i-deal. Yun, habang bunga nga yung rider na yun, ako, "Sige sir, sorry, next time po." Ganun lang ako ng ganun. Hanggang siya, bunga nga lang siya ng bunga nga. Pero pag nagluto na, kulit mo rin. Dealing with customers na nagagalit. Yan, sige, okay na yun. Siyempre, sa akin na yun, kapag may umalis na yung hindi ko naman kasalanan eh, kulit mo kuya. Siyempre, may side comment na ako na ganun sa sarili ko. Okay. Shoutout sa Grab driver na yan. Ay, rider pala. Pero, huwag na sabihin yung, Ay, wag mo sabihin kong lang. yung career. May shoutout sa rider. Sorry, Pero hindi shoutout sa'yo. Grab yun, hindi Grab. Hindi ka galit or something Natatawa lang ka. Sinasagot lang namin yung tanong. Ang cute mo pa nga eh. Kasi parang kasi paiyak na siya, di ba? Oo, paiyak na pa siya. Paiyak siya na nun. Sir, next time, magsabi kayo totoo. Makakailang book na sana ako nito. Sir, kung alam ko lang na 20 minutes yan, sir. Kinancel ko na. Kinancel ko na eh. Ang hirap-hirap kumita dyan. Ayun, sabi niya. Ang hirap-hirap kumita dyan. Wala nang kumita dyan eh. Huwag mo na sabihin yung side comment natin. Sabi ko na, sige boss, next time. Misunderstanding, mali na kami talaga. Kaya nag-sorry kami sa rider na yun. Di lang kami yung mali. Ang pinakamali talaga doon. Hindi, joke lang. Huwag na pala. Basta, next time. Pero hindi naman lagi nangyayari yan, guys. Oo. Once pa nga lang nangyari yun eh. Tropa na nga namin yung mga rider dun eh. Oo, ang daming balik na ng balik. Tropa namin yung mga rider dun. Kaka-deliver ko lang kanina, boss Minsan yung ibang nagkasabi ng ganyan, totoo ba? Parang hindi kita nakita kanina. Sa sobrang daming rider na dumadaan sa atin. Bumabalik. So, hindi na kami salbahe sa rider, guys. Lagi lang kami nakangiti. So,
Okay, next question. Ay, may questions pa ba dyan? Ay, okay. Galing kay Selena X Flores. Parang kilala ko. How do you guys boost productivity without causing burnout? Easy. Ano yung mga questions? Hindi, ito. Magtira ka last question yung pinakamalupit sa dulo. Pero yan, yung... Ay! Sige. Yan na muna. Yan na lang muna. Ano ulit? How do you guys boost productivity without causing burnout? Parang di pa nga ako nababurnout eh. Hindi na burnout pero nakukula ka na sa tulog. Yun lang. Tulog lang. Over burnout. Kasi ako, bago pa ako ma-burnout, iniisip ko na kaagad na ginagawa ko to para sa future. Habang bata pa ako, hanggat malakas pa ako, yung mga ganung bagay. Kaya di ako napupunta sa burnout na ganyan. Hindi ko pa siya nararanasan. Kasi yung mindset ko, future. Para sa akin dito. Yung ginagawa naman kasi natin ngayon, ako enjoy ko yun. Syempre yun. Kasama na yun. Talagang enjoy rin. Masarap na matapos ma-accomplish mo yung gandang bagay. Pero, ang sarap sa feeling. Kung 48 hours in a day lang, no? Tapos tulog mo. Nakakapagod kasi talaga yun eh. Ang dami namin gustong matapos in a day, pero aabutin ka na antok. Kasi tao naman tayo. Mas doon kami tumitigil na pag talaga wala ng tulog. Pero hindi healthy yun. Gano'ng katagal ba yun yung pinakamatagal nating nagising tayo? 2 nights. 2 nights, no? Tapos gumising tayo kinabukasan rin yun, di ba? Mga oras na. Maaga rin kami gumising nun. Basta, since nag-business kami dito, we've been cheating sleep. Hindi kami natutulog. Ikaw, G. Pero tingin ko sa amin, kaya lang namin nagagawa to kahit sobrang pagod na pagod kami. At minsan kahit feel namin hindi namin kaya. Is sa mindset lang talaga eh. Control lang namin yung utak namin eh. Kasi isipin namin lagi, okay, kung di kami kikilos ngayon, yung competitors namin kumilos ngayon. If di kami kikilos ngayon, mapuprove namin na tama yung haters namin, na weak kami, na hindi kami maayos, na pangit yung business namin, di ba? If di kami kikilos ngayon, mas matatalo kami nung gumagaya sa amin ng cheesy spicy noodles, mas marami silang mabibentang cheesy spicy noodles sa amin. Kami yung original at una nun, ayaw namin yun. Basta everything's in the mind lang. Kontrolado namin. If walang walang customers if pagod kami. Oo. Ang gusto lang ng customers yung pagkain. So wala silang paki if wala kaming tulog, wala silang paki if galing kami sa long work kagabi, wala silang paki if di pa kami nagbe-breakfast. Ang gusto lang nila yung pagkain nila. Okay, pero di naman kami galit doon, naiintindihan namin yun. Kaya kailangan rin namin magbukas. Okay, ayaw rin namin nung may pupunta sa store namin. Although minsan di talaga maiwasan, may pupunta sa store namin tapos sarado pala. Diba? So, walang paki yung customer sa nararamdaman namin tsaka yung ibang tao. Kami lang may paki sa nararamdaman namin. So, kahit kami, di na rin namin pinapakinggan. Kaya naman gawin talaga eh. Nakakapagod nga lang. Pero kaya mo na rin gawin. Mas masarap nga magpahinga pag natapos mo yung kailangan mong gawin eh. Pag yung buo yung araw mo. So ipoprove lang namin na hindi kami consistent. Poprove lang namin na yung mga sinasabi ng haters namin tama if di kami kikilos talaga. Diba? So, yun lang yung sagot namin dun. Ito, last question na. Ayun na yung pinaka-solid. For me, pinaka-solid siya. Solid rin naman siya. Sige. At isa pa, galing to kay Mrs. W. Orke. Okay. Ayan. Sabi ni Mrs. W. Orke, faith, family, and friends. Rate how it impacts AGCC as a whole. What a faith Faith, family, and friends. Yes. Basic. Rate how it impacts. Ayaw nga. Kala ko nabasa mo na to. Okay guys, so second to the last pala to. Okay, kay Mrs. W. Orke. 1, 2, 3. Ayun lang yung nakalagay eh. Faith, family, and friends. Rate how it impacts AGCC as a whole. So pipili nga tayo 1, 2, 3, ganun. Faith, family, and friends. Hindi, rate mo lang kung gano'n naging impactful sa okay. Okay, sa faith. kung hindi kasi namin
hindi kasi kami magkakaroon ng faith sa business na to, tsaka sa sarili namin, tsaka sa mga customer namin. Ibig sabihin, di sana ngayon, wala na to ngayon eh. So, ilang beses na rin kami na testing dito about sa faith. So, hindi lang really about sa business. Nagtiwala rin kami sa mga taong nasa paligid namin. So, malaking part yung nagkaroon kami ng faith sa family, nagkaroon kami ng faith sa sarili namin, nagkaroon kami ng faith kay God. Yeah. So, yun, sobrang spiritual nga naming tao eh. Share ko lang Sobrang spiritual naming tao. Ewan ko kung na-influence sila sa sinasabi ko. Pero, dati kasi pag may nangyayari sa amin na bad or anything, lagi ko sinasabi sa kanila, God's plan, may reason yan. Tapos lately, pag may nangyayari ng mga ganun, sila rin ganun na rin bukang bibig na. So, hindi lang halata sa amin, pero napaka-spiritual naming tao talaga. So, lahat ng nangyayari sa amin, tanggap namin lahat yan. God's plan, God's plan. Ganun na kami ng ganun. God's plan, God's plan. So, yun, yung faith isang malaking factor siya sa mga sinabi ko. Tapos yung friends naman, ako kasi, yung nagkaroon ako ng ibang circle of friends eh. So yung friends ko ngayon, more on may business rin silang sarili, more on may sarili-sarili silang work. So, nakatulong siya sa akin to boost my energy, to boost my confidence. Kasi minsan, di ko nakakalimutan ko i-appreciate yung mga bagay na meron ako. Like, yung mga friends ko sasabihin sa akin, ang swerte mo nga, may kapatid kang kasama dyan. Ang swerte mo, may kapatid ka, ang solid ng team nyo. Ilang beses na ako sasabihin ng ganyan. So, nandyan sila para i-remind sa akin yung mga bagay na kailangan kong i-appreciate, kailangan kong pahalagahan, di ba? Kailangan ko i-take advantage. So, nandyan yung mga friends para magpalakas. So, nandyan rin yung friends para magbigay sa akin ng advices, di ba? Magbigay sa akin ng positive feedbacks, ng mga ideas, nagbibigay rin silang ganyan. So, malaking factor rin yung new set of friends ko na yun. Tapos, lastly, sa family, nakita nyo naman yung kasama ko dito, family. So, ganun kalaki yung factor niya. Yung kasama namin sa business family, nagkakaroon kami ng mga investor na family din. Diba? Yung mga family namin, nagtatry magtrabaho sa store namin. So, nakakapag-rely kami sa family namin. Dati, pag may mga riders, mga customers, diba, na-assist rin sila ng family namin. Tutulungan kami mag-promote sa lahat, natutulungan kami maging proud sa sarili, nire-remind lagi yung mga kailangan naming isipin. Tapos, nandiyan sila lagi to humble us mostly. So, yung family, ganun talaga sila. Tsaka, ginaguide nila kami talaga. So, yun yung impact ng family sa akin. Mas lalo namin na-appreciate yung brotherhood namin, meron kami, yung relationship sa parents and sa relatives. So, para sa akin, kung wala yung tatlong yun, kahit isa lang mawala, malaking part yung mawawala sa business. Yes! Okay, sige. Baka may natutulog na. Okay, last question na tayo, okay? Okay, last question. Galing kay Amy LCL. Okay. How you turn your past experience or lowest point into power? How you turned your past experience or lowest point into power? May iniisip ako. Sagot na ako dito kasi nakalimutan ko. Sige muna. Tough times create tough men kasi. So, parang sa mga papanood yun sa mga movie ng superheroes, di ba? Lahat naman yun, 80% ng movie na yun, pain, 80% ng movie na yun, suffering, 80% ng movie na yun, trauma. So, I think it's part of the process. The more you have experiences, the more na mag-grow ka if you grow with the flow. So, para sa amin yung mga past experiences, past challenges, yung mga pagsubok na dumaan sa amin, dinaanan lang namin siya, di namin siya tinambayan, kaya namin siya nalagpasan. So, ang mindset lang talaga namin dito is every day you need to be 1% better. Okay, every day you need a change. Every day you need to become better than yesterday. So, mindset namin yan sa lahat. Okay, kahit sa mga maliliit na bagay. So, para sa akin, malaking factor yung pain, malaking factor yung trauma, malaking factor yung heartbreak para madala kami dito. Kasi kung hindi dahil doon, di namin ma-realize nga yung kaya namin gawin. Di namin ma-realize yung
capability na mag-isa kami or Yes. magkakasama kami. So, malaking tulong rin yung mentors, yung mga taong ina-absorb mo, yung mga taong pinapakinggan mo. So, if makikinig ka sa mga taong madrama and if ikaw nagkaroon ka ng, say, drama sa buhay or trauma, tapos makikinig ka sa taong madrama, lalo lang lalala yung situation mo. Pero pag makikinig ka sa mga taong may alam talaga, sa mga taong positive, sa mga taong nakalagpas sa sitwasyon na meron ka ngayon, sa mga taong na-solve yung problema mo, okay, makakatulong talaga sila sa'yo, mag-grow ka pa lalo, di ba? Mag-improve ka pa lalo. Speaking of mentors, yan. So, silang dalawa yung mentors ko ngayon, guys, para sabihin ko sa inyo. Kapag may pagkakamali akong ginagawa or sinisita ka agad nila ako. Para matutunan ko yung anong dapat gawin ko next time. And, syempre, may mga pagkakamali ako na kapag sinaway nila. Parang medyo, hindi mo kailangan sawayin yan. Pero at the end of the day, may isip ko na, okay, goods to. Tinuro nila para next time, mas maganda yung magawa ko or malabas ko. Basta inaayos nila akong dalawa. Kaya salamat sa inyo, boys. Actually, ganun kami tatlo sa isa't isa, hindi lang sa kanya. Lahat talaga kami turuan. Pag may mali ka talaga, sasabihin, babasagin ka namin sa ganito. Dapat yan, di ba? So, hindi dapat ganyan. Gawin mo next time ganito. Part of the brotherhood namin yun. May mga times talaga na gano'n kami dapat ganito ginawa mo, ganyan. Para at least next time, good result. Kaya, mamaya, may samahan ng loob. Talagang nag-grow kami isa-isa eh. So, talagang the end of the day, okay, goods to. Yun yung real brotherhood, yung tatama ka sa mali mo, hindi ka hayaan. Yun yung kailangan nyo talaga rin ma-appreciate. So, yun, napakaswerte namin, magkakapatid, family, magkakadugo kami. So, ayun, sagot nyo sa tanong ni basically, yung mga past na or mga pangit na experiences, yung thought lang na ayaw mong maulit-ulit yun eh. Yun yung sa akin eh. Kaya nagiging power eh. So, ayaw mo maulit-ulit yun, gagalingan mo this time. Kaya yung present mo ngayon, mas okay na. Para pagdating ng future mo, di ka na babalik sa past mo na nagkamali ka. Good results na. So, bakit na lang, ganyan. Ganun nga yun eh. Ganun din sasabihin ko eh, pero syempre mas pinaganda mo eh. Kaya salamat. Hindi, pag ikaw, paano ba ba? Okay na, makikinig muna basta, ako. So, lagi mong piliin mapunta sa winner side. Kasi kung matatalo ka lang rin naman, kung malulungkot ka lang rin naman, are you gonna be a sad winner or a sad loser? Diba? Yeah. Sad loser, yung wala kang gagawin, hayaan mong maging malungkot ka. Sad winner, yung gagamitin mo yung feeling na yun para mas maging better, para parang wake up call sa sarili mo na kailangan mong magbago, diba? So, yun lang sa akin. Congrats sa mga pag may na-achieve kayong mga heartbreak, trauma, pain, congrats sa inyo kasi ibig sabihin on to the next level. Testing yan lahat eh. Okay, bago maging blessing, testingin muna kayo ng marami. So, congrats sa mga nalulugi dyan, sa mga nagba-back to zero, sa mga na-heartbreak, sa mga natutrauma. So, gamitin nyo yan in a positive way. Maging winner pa rin kayo kahit may naramdaman kayo ngayon, may nagdaan na kayong ganyan. Yes. Always choose to win. Yun lang. Yes. Okay. Okay. Papaalam na kami, guys. See you sa next episode. Ay, Instagram. Nandyan sa i-edit ko na lang. Saan? Dito banda yun eh. Basta yung gumagano'ng ganon. Okay, guys. Bye-bye. Thank you!